So, good morning everyone. So, papasok na tayo ngayon for duty. Hi! Okay. So, ito makikita mo pagpasok. Ito yung gamit natin. It's the door. Lalagay mo yung key sa loob. And then press the brake. 2K for the stay on Eagle FM. So, start tayo na 60%. Diba? Welcome. Let's go. I'm with you. And on was the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, son. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart, take my hand. Take my heart and take. So, hello guys. Today, I'm on my way to Santa Rita, Soliman Medical Clinic, kung saan ako nagjo-duty every Thursday and Friday. So, usually, it's just 6%, no? Yung nababawas sa battery pag galing ka sa bahay. It's just a 15-minute ride. And ito na talaga yung ginagamit ko every time na pumapasok kasi ang laking tipid for us. Kasi actually, the computation namin, yung nagagastos namin na gas, sa taas ng gasolina din ngayon, nag-compute kami dun sa around mga 90s yung gasolina. Yung sa computation namin sa Camry, kasi usually ang Camry namin is tumatakbo siya ng 8 to 9 kilometers per liter. So ang compute namin lumalabas na parang nasa 220 kami a day. And every day kami lumalabas kasi yung eldest daughter ko has merong 4 pasok. Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday. So play school and therapy. Tapos ako ang pasok ko Thursday, Friday. So everyday talaga. Tsaka kaya yun yung isa sa mga, actually yun yung main reason bakit talagang pinush through namin yung VF3. And lo and behold, sobrang tipid talaga. At least nakakatipid kami ng 1,250 or 1,000 pesos per week sa gas. Ang iniintindi mo na lang talaga yung RFID. Yung pag-charge naman sa bahay and sometime pag nasa labas, very minimal kaysa sa magbayad ka ng 1,000 per gas. So malaking tipid talaga si VF3. Ang laking help niya sa amin. So, dalhin ko kayo sa clinic. So, usually 6% lang talaga yung nababawas from yung pinaka main mo. So, nag-start tayo at I think it's 60 or 59%. So, tingnan natin kung ano ang nabawas. Okay? Since malapit ang clinic na pinag-dutyhan ko sa KFC and Jollibee, ever since nag-clinic na ako dito talaga ako nagpa-park sa KFC. Kaya ang lunch ko is sa KFC. Usually, for 2 days. Kasi nakakahiya naman na hindi ka bumili. Kasi malapit and at least safe yung sasakyan. So, ito tayo. Let's park. So, ang nagastos natin is 7% lang from 60%. So, 67% kayo nabawas para sa whole trip. 15-minute ride sa duty ko. So, let's go to duty. Just turn off the aircon. Alisin ang keys. And, let's go.
tayo sa clinic. Patients na tayo. So, nandito ngayon tayo sa KFC. Sobrang daming pasyente. Ngayon lang tayo kakain. Time check 1:30. So, dito na kayo nakapark. Papapakot mo yung iba kong staff. Kasi pagawa yung dala kong bag. So, later alis tayo. Time check, it's I think 1:44. So, 1 and 15 minutes na lang. Tapos na yung duty. 53%. Grab lang natin yung iba kong bag. Yes. So, nakabalik na tayo. We're waiting for other patients. May dalawang medrep na nag-aantay sa labas. So, entertaining ko lang. Pumili natin sa 7-Eleven. Nakalimutan ko kasi yung tumbler ko. So, kailangan natin magtubig everyday. So, one of the perks of being a doctor, meron kang random food. Nagbigay yung medrep. Not to just support the brand. Kasi ako ang like kong stand dyan. Okay lang sa akin na mag-reseta ng branded talaga. If it's working. And if it's helping patients. And if it's helping patients na with a low cost. Or pag mahal talaga at effective siya, i-reseta mo pa din. So yun, okay lang tayo mag-generic. So time check, 2:55. 5 minutes left. Matatapos na yung duty. So time check, it's 3:02. Matapos na yung patient natin. So we've seen 15 patients today. Most of the bulk of the patients is matatanda na mga high blood and diabetic, but it's okay. So we're going home. Pero daan muna tayo ng kape. Because coffee is life. Okay. So lahat na stuff. Close the door. Lagay yung key. Brake. So, nag-start na siya. So, I have 50%. On tayo ng aircon. Wait lang tayo ng few minutes. Tapos, larga na tayo pa uwi. So, usually, pag pauwi ako, ang biyahe ko lang naman is from Santa Rita, pero nagbabypass ako kasi mas less ang traffic, pero mas longer yung biyahe doon. So, sa mga dumadaanan mo dito, ngayon, in fairness, may mga nakakasalubong na tayo ng mga VF3 users din. Alam mo, lumabas na yung first batch nung naka-waiting list kasi may nagbe-blink na sa atin pasalubong. Kasi for the past month, lalo na nung nag-VF3 kami, konting-konti lang yung nakikita mo sa Bulacan na meron. Whenever mapupunta kami sa Marikina, doon medyo madami kasi nga siguro meron kasing VinFast Marikina. Pero dito sa Bulacan, sobrang seldom ka lang makakita ng VinFast. Pero ngayon, halatang halata na nag-release na. Kasi may makakasalubong ka na pink, na white. Kaya masaya din tayo na
na at least na-experience na nila yung na-experience natin, na malaking help sa gastusin kung naka-electric car ka na, lalo sa panahon ngayon. And lalo kung meron kayong anak na sa school na hindi ka makapag-stay sa labas kasi sobrang init ngayon, 41 degrees last time sa Malolos. As in, paglabas mo parang niluluto. Pero pag nandun ka sa loob ng VF3 na naka-idle ka lang, nababawas lang 1 to 2%, malamig pa aircon, pwede na sa comfort na mararamdaman mo. So, lagi ang ginagawa ko is nag-order talaga ako dito sa Erica Licious pag pauwi na ako. Kasi I need to have energy para mag-alaga ng kids. Thank you. So, automatic from duty. Since palit na kami ni Paolo, ako sa kids na. So, yun. Thank you naman at may supportive akong husband na every time na mapasok is nandyan siya for me. Ganon din naman ako sa kanya. Pag duty siya, ako naman ang alaga sa bata kasi wala pa kaming iyaya. Anyway. Spanish. Spanish po. Spanish Latin. 16 ounce, ma'am? Yes. Anything else po, ma'am? Yun lang po. 145 po. Ma'am, ba may smaller bill po kayo? Wala po. 100. So, sayang hindi ko na videohan yung way ng pagmamaneho ko. Joke. Anyway, so from Santa Rita, 53% yung starting percentage natin from sa trabaho ko. Ngayon, pa-bypass na tayo, 49%. So, mababa lang din talaga. So, mamaya, may lakad kasi kami ulit. So, na-invite kami ng MedRep to spend time with them. Biogesic, Unilab Biogesic. So, pupunta ulit tayo. I think mag-VF3 na lang din kami kasi from Balagtas, Giginto lang din naman. So, kaya naman din ang battery namin. So, ang gagawin namin is dadalhin yung kids since it's a Jollibee party with the Biogesic Unilab. Pero sinama ko din kasi yung iba naming pamangkin para maka-join na rin dun sa Jollibee party since ang dalawa kong anak favorite si Jollibee. So anyway, mamaya update ko kayo once malapit na tayo sa bahay and sa percentage na nagamit namin. Nagamit ko. Nasa bypass na tayo. Medyo siguro mga 5 to 10 minutes na lang bago makauwi. Gusto ko lang ma-share kasi kung napansin nyo sa mga unang vlog namin, yung sa first ever video ko about VF3, yung nakita nyo, I have my kids at the back. So, naka-car seat sila. Pero reality-wise, walang ISOFIX na ready yung VF3. So, yung car seat ng isa kong anak, talagang dapat may ISOFIX yun. So, ang ginagawa natin siya ng paraan para ma-secure sila. So, yung isa kasing car seat, yung sa eldest daughter ko, usually seatbelt lang naman yun ang kailangan to secure. So, mas doble lang talaga yung ginagawa doon sa car seat namin na may ISOFIX kasi nga hindi siya ISOFIX ready. Walang naka-ready kasi sa Camry, sa Terra or sa any other sasakyan may ganun eh. May ready na kung saan nilulusot yung ISOFIX for the car seat. So dito sa VF3 wala siyang ganun. So gagawan mo siya ng paraan. Para sa aming apat kasi, since maliliit pa nga yung kids ko and a good thing is nasanay ko talaga sila na mag-car seat para pag nagta-travel kami, ginhawa din. So, syempre, normal, may iiyak pa din. Sometimes, may
umiiyak pa rin talaga na gustong kumawala sa car seat. It's part of being a kid. Pero most of the time talaga sinanay talaga namin para komportable kami lahat sa pagbiyahe. So usually yun siya. Sa next vlog natin, try kong ipakita kung paano namin kinakabit yung car seat. Pero kung hindi man, sobrang hassle talaga siya. So pawisan talaga siya. So one of the cons, since hindi nga car seat ready yung VF3, so usually kasi kapag ang car seat ng bata is may ISOFIX, na re-recline mo yan, naka-seating position or higang position, so meron sila. Kapag syempre sinet mo na yung paglagay mo nung car seat, usually hindi na sila ma-recline. So that's one of the cons lang naman. Para lang silang nakapaupo. So kapag siya ay matutulog, yung anak mo matutulog, kailangan you have to secure them talaga sa shoulders para hindi masyadong gumagalaw yung head. Kasi nga hindi na kaya magpahiga kung may ISOFIX yung car seat mo. Tsaka fix kasi yung backrest eh. Kasi na-compare ko siya actually kasi sa Camry and sa Terra, meron silang options na medyo napapahiga din yung napapahiga yung backrest. Talaga namang ISOFIX ready sila, pero napapahiga yung backrest. So madali for us na yung position ng car seat namin is parang naka-recline talaga para comfortable if ever makatulog sa daan yung mga anak namin. Pero sabi ko nga, para sa may maliliit na anak, and talaga naman kung magka-car seat lang din naman kayo, okay na yung VF3 kasi kasyang-kasya kayo, sound system okay, pipid kayo, 4 lang naman din kayo, so worth it pa rin siya. Kahit na ikaw yung mag-fix talaga, ikaw yung magpuput ng safety talaga doon sa paglalagay ng car seat para sa mga anak mo. So yun lang naman. So one of the concerns na nire-raise nung mga VF3 users, which alam nyo is the suspension. Kasi nga, pagdadaan ka sa lubak, in a way, mararamdaman mo naman talaga. Kasi alminado naman sila na hindi naman talaga ganun kaganda yung suspension. But, if mag-i-invest ka ng mas magandang suspension, siguro naman mag-i-improve naman. Pero kami kasi ni Pao, sa ngayon, hindi kami naman nagpalit ng suspension. So, kapag may mga lubak, ramdam mo lang naman siya, pero hindi naman siya yung ang pakiramdam mo hilong-hilo ka na kasi ramdam mo lahat ng lubak. Pero, just to compare, na maganda talaga yung drive ng VF3. Kasi kami ni Pao, we love to try iba-ibang sasakyan. Plus, yun naman din kasi yung side business ni Paulo. So, nagkaroon kami ng Jimny kasi as a couple, as a batang mag-asawa, syempre gusto mo yung magagandang itsura and yung alam mo naman na sikat na mga cars ngayon. So, nagkaroon kami ng 5-door na Jimny ni Pao. Para lang din matry. Gusto namin siya matry eh. Honestly, hindi sa sinasabi ko na sobrang ganda ng ride nito pero when you compare yung ride nito sa ride nito kaysa sa Jimny, mas parang latagkad siguro dito. Ayun, napalitan pa yung suspension ng Jimny namin. Pero kapag nililiko mo yung Jimny, ewan ko, parang sobrang flimsy sa akin. So, pag drive mo to, pag nililiko mo, maganda naman. Pero yung ako lang, it's a personal take lang naman. Kapag, ewan ko sa mga ibang Jimny users, pero sobrang bagal din ng Jimny. Yung parang pag umarangkada, inapakan mo yung acceleration, hindi talaga siya agad bumibilis. Compare mo dito na electric car, maliit, syempre yun muna i-judge mo. Pag inapakan mo to, matulin talaga siya agad. So in a way, parang sasabay siya agad sa NLEX. Pero
Ewan ko, sa akin lang naman yon. As nagkaroon ng jeepney, as a jeepney user, maganda naman. Sabi ko nga, aesthetic-wise, maganda. Functionality-wise, tipid talaga ang jeepney. Pero, yung sa driving experience, kung i-compare ko lang naman dito tsaka sa jeepney, doon hindi sila talaga parehas. Pero, mas sa akin, mas flimsy talaga yung jeepney. Ito, mas latag. Parang syempre, nakababa ka. Ang kagandahan din kasi dito sa VF3 is, hindi siya sobrang baba. Na para kang mag-aalangan kung medyo may mataas. Hindi din siya malapad. So, you can park it anywhere. So, yun lang naman. So, sabi ko nga, kapag medyo matagal mo nang nagagamit yung VF3, mag-e-enjoy ka talaga. Isa din sa napag-usapan namin last time ni Paolo, since ito na nga nadalas naming dala. So kapag may nakatera kami or Camry, ang nangyayari is nakakalimutan namin. Parang syempre normal na muscle memory mo na. Syempre pag ito gamit mo, yung drive mo, yung shifting mo nandito sa manubela. Doon yung drive and reverse. So kapag it's either Terra kami or Camry, bigla naming na pipindot yung wiper kasi sa baba nga pala yung shifting nun. So yun lang naman, yung napansin namin na sabi ko, I was asking Paolo, sabi ko, Pap, naranasan mo na ba to? Na habang nagsha-shift ka, doon mo na shift mo wiper. So anyway, andito na tayo sa bahay from 50%. Okay, magpa-park lang ako. 50%, I still have 53 galing Santa Rita, 46% na lang ngayon. So nandito tayo sa bahay, freshen up a bit, tapos alis na rin kami ulit mamaya for the roundtable discussion with Biogesic. So turn this off. Okay na siya. Tapos para patayin yung VF3, alisin mo lang talaga yung key and then lock. Yun na tayo. So, ngayon is on the way na kami sa Jollibee Giginto. Sama kami with cousins. Say hi. Hi. Say hi. Hi. Yay. Wala kaming car seat for Gabi today kasi usually ito yung setup nila Pao kapag pupunta sila ng school. So, si Sam ang nandito para secure dyan nakikita siya. Update na lang kami. Bye! See you. So from Giginto and pauwi ng Balagtas, Giginto Jollibee, pauwing Balagtas, we have 35%. So magpa-park lang and magcha-charge kasi gagamitin ulit namin siya bukas. So that's our day today. Bye-bye! Bye! Ate, say bye! Happy Ate Sam! Hi! Bye! Okay, bye!